Galit na galit ang prayle habang nakatayo sa harap ng simbahan. Pulang-pula ang kanyang muka at nanginginig ang kanyang tinig habang kausap niya ang mga sundalong Pilipino. Iniuutos kong hulihin niyo ang tao na yon. Huwag kayong mag-atubili. Kagabi lamang, tinangka niyang patayin ang aking buhay. Isa siyang lapastangan, isang mamamatay tao. Hindi ito ang unang beses. Ilan bang kapatid sa pananampalataya ang pinaslang ng demonyong yan? Kapag hinayaan natin siya magpatuloy, mauubos tayong lahat. Tahimik ang mga sundalo. Napatingin sila sa isa't isa. Halatang nagdadalawang isip. Kilala nila si Bernardo. Hindi ito mamamatay tao. Mabait ito at palaging maaasahan. Katulong ito lalo na ng mga magsasaka sa pagtatanim o pag-aani ng mga pananim. Ngunit ang tinig ng prayle ay makapangyarihan. Ang ilan ay galit. Napakuyom ang kanilang mga palad at ang iba naman ay napayuko na lamang. Matagal nang kumakalat ang bulong-bulungan na si Bernardo daw ang may kagagawan sa pagkamatay ng ilang prayle sa iba't ibang lugar. Dahil sa ipinapakita nitong kakaibang lakas, madali raw para sa ibang tao na maniwalang kaya nitong pumatay ng kahit na sino. At minsan na ring nagkaroon ng alitan ang prayle na nang-aapi ng magsasaka. Hindi siya takot. Hindi marunong umatras ang binata. Buong tapang niyang hinarap ito at sinaway. Doon nagsimulang pagbuntunan nila ito at sabihing panganib sa simbahan at sa mga alagad ng Diyos. Hindi dahil sa may katunayan sila, kundi dahil sa takot at inggit. Kaya naman, sa tuwing may mapapatay na mga prayle, sa kanya ito itinuturo kahit walang malinaw na ebidensya. Bakit lang kayo nagtititigan dyan? Hindi niyo ba ako narinig? Hulihin niyo si Bernardo. Ngayon din! Pero padre, hindi namin alam kung kaya namin ang taong yun. Napakalakas niya. Kayang-kaya nga niya magbuhat ng malaking troso eh. Aba, paano na lang kami? Wala kayong dapat na ikatakot. Ang kapangyarihan niya ay hindi galing sa Diyos, kundi galing sa demonyo. At ang lahat na mula sa demonyo ay kaya nating supilin sa ngalan ng simbahan. Mapapahama kami dyan sa gusto niyo, padre. Saka, wala ka namang ebidensya na siya talagang may gawa. Anong wala sinasabi mo? Sinubukan niya akong patayin kagabi. Iba ang itsura niya. Itsura ng demonyo. May malalaking pakpak at matatalas na ngipin at mga kuko. Padre, kilala namin si Bernardo. Hindi siya mamamatay tao. Maraming beses na siya tumulong sa mga taga-baryo. Kung may kakaiba man sa kanya, hindi niya yung ginamit para manakit. Mga hangal! Yan ay panlilin lang ng demonyo. Nagpapanggap siyang mabuti. Ngunit sa dilim ay naglalantad ng kanyang tunay na anyo. Alam niyo na may patayan na nangyayari, hindi ba? May mga prailing pinapatay. Sino pa ba ang may kakayahang gawin yon? Kundi siya lamang. Pero padre, mga duwag! Natatakot kayo sa kanya. Kaya nagdadalawang isip kayong hulihin siya. Ano pa silbi ng mga sandat at espada nyo kung kayo naman ay matatakot sa kanya? hindi kami natatakot, padre. Ang sa akin lang, baka hindi namin siya magawang hulihin. Paano kung lumaban siya? Baka walang kakayahan ng mga sandata namin sa kanya. Sinabi ko nang huwag kayong matakot. Tandaan nyo, nasa panig natin ang simbahan at nasa akin ang basbas ng kataas-taasan at wala pang masama na dinaig ang mabuti. Saglit na nagkatinginan ang mga sundalo. Bakas sa mukha nila ang takot. Ngunit dahil sa bawat salitang binibitiwan ng praile, napipilitan silang sumunod. Sige po, kung yan po ang utos nyo, padre, wala na po kami magagawa. Yan! Ganyan na sabihin nyo. Sige na, huliin nyo siya sa ngalan ng Santa Iglesia at kung lalaban, patayin. Ipakita nyo sa mga Indio na walang sino man, gaano man kalakas ang hihigit sa kapangyarihan ng Diyos na aming dala. Isa-isang hinigpitan ng mga sundalo
ang hawak sa kanilang mga sandata. Bagamat nanginginig ang kanilang mga kamay, pinilit nilang lakasan ang loob dahil higit ang takot nila sa kapangyarihan ng praile kaysa sa kanilang sariling buhay. Lumakad na sila, makaraan ang ilang paghahanda. Samantala, sa mga sandaling yun, si Bernardo naman ay nasa bukid, abala sa pagtulong sa ilang magsasakang nagtutulungang mag-angat ng malalaking punong kahoy na ibinuwal nung nagdaang bagyo. Ang kanyang lakas ay higit pa sa 10 lalaki. Sa isang iglap ay nagagawa niyang buhatin ang punong halos hindi maigalaw ng iba. Dahil dito, lalo siyang hinangaan ng mga tao. Ngunit kasabay din ito ay lalong lumaki ang inggit at pangamba ng mga praile at Kastila. Habang abala si Bernardo sa pagtulong, hindi niya namalayan na dumating na ang grupo ng mga sundalo. Maingat silang nagkubli sa masukal na damuhan. Mahigpit ang hawak nila sa kanilang mga sandata. Ang ilan ay pawisan ng noo. Ang iba naman ay napapatingin sa isa't isa na parabang nagtatanong kung tama ba ang kanilang ginagawa. Pinalibutan nila ang lugar at sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling walang kamalay-malay si Bernardo. Maya-maya pa ay pinangunahan na ng isang sundalo ang kanilang sadya. Malakas ang boses nito, pero nanginginig. "Bernardo! Sa ngalan ng Hari ng Espanya at ng Santa Iglesia, ikaw ay inutosang sumuko. Ikaw ay inaaresto sa paratang na pagpatay sa mga praile at paggamit ng kapangyarihan mula sa demonyo." Huminto si Bernardo sa ginagawa niya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang malaking punong hawak at iginala ang paningin sa paligid. Isa-isa niyang tinignan ang mga sundalong nakapalibot sa kanya at doon niya napansin ang bigat at lupit ng kanilang pakay. Ngunit kahit may pagbabanta at mga sigaw, nanatili lamang siyang kalmado. "Uulitin ko, Bernardo! Sumuko ka na! Huwag mo nang gawing mahirap ang lahat!" "Bakit niyo ako uhulihin, mga kasama? Wala naman akong kasalanan sa inyo. At anong ibinibintang niyo sa akin? Wala akong pinapatay na praile." Tumigil ka! Huwag kang magpanggap na walang sala. Tignan mo ang sarili mo. Hindi ka karaniwang tao. May pambihira kang lakas. Kaya mong buhatin ang punong yan ng walang kahirap-hirap. Ang kapangyarihan mong yan ay galing sa kaaway ng simbahan. Isa kang panganib para sa lahat. Demonyo ba ang ibig mong sabihin? Yan na lang ba palagi ang sinasabi niyo kapag nakakakita kayo ng mga bagay na hindi niyo may paliwanag? Tumigil ka! Kailanman ay di pa ako nagkakamali sa aking hinala. Hindi pa nagkakamali? Sigurado ho ba kayo dyan, Padre? O baka naman, inuunan niyo lang ang galit kaysa ang katotohanan? Sigurado ko sa mga sinasabi ko, Bernardo. Huwag mo kong binabastos. Isa kang lapastangan sa alagad ng Diyos. Lapastangan? Hindi ko nilalapastangan ng Diyos, Padre. Kayo ang lumalapastangan sa pangalan niya sa tuwing ginagamit niyong relihiyon para takutin at alipinin ang mga tao. Bakit, Padre? Natatakot ba kayo na may isang Indyo na mas malakas at mas matatag kaysa sa inyo? Walang Indyo ang hihigit sa amin. Kayo'y isinilang para maglingkod, hindi para umangat. Ang lakas mong yan ay sumpa at sisiguraduhin kong mawawala yan sa mundong ito. Sumpa? Sumpa, Padre? Regalo ito ng kalikasan, ng may kapal. Ibinigay sa akin para gamitin sa tama, para makatulong sa mga may hirap na api, para ipagtanggol ang mga walang laban. Kung may sumpa man, kayo yon! Ang kasakiman at pang-aabuso nyo sa bayan. Huwag kang magmalinis, Indyo. Ano mang kapangyarihang hindi ko may paliwanag, hindi ko kikilalanin. At kung hindi ito mula sa Panginoon na aking pinaglilingkuran, tsak na mula ito sa dyablo. Yan ang problema nyo, Padre. Kapag hindi nyo may paliwanag, agad nyong isinisisi sa demonyo.
Hindi ba kayo rin ang nagsasabing makapangyarihan ng Diyos nyo? Kung gayon, bakit kayo natatakot? Hindi ako natatakot, Indio. Ako'y alagad ng simbahan. May kapangyarihan akong supili ng gaya mo. Hindi ako kalaban ng Diyos, Padre. Pero hindi rin ako yuyuko sa inyo. Hindi ako alipin ng simbahan. Hindi ako alipin ng hari. Anak ako ng bayang ito. At ang lakas ko'y para sa kanya, hindi para sa inyo. Labis na namula ang muka ng praile dahil sa matinding galit. Nanginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang krus sa kanyang mga kamay. Itinaas niya ito at itinapat kay Bernardo. Ramdam niya na hindi lang siya ang nilalapastangan at nilalabanan ng tao, kundi maging ang kapangyarihan na kinakatawan niya. Tahimik na napatingin ang mga sundalo sa isa't isa. Naramdaman nila ang mas lalo pang pagbigat ng sitwasyon na para bang maski sila ay nahahati sa dalawa. Ang kanilang tungkulin bilang mga tauhan ng simbahan at korona at ang katotohanang totoo ang sinasabi ng binatang si Bernardo. Ngunit mas malakas pa rin ang takot nila dahil kung hindi nila susundin ang praile sa isang kumpas lang ng kamay nito, maaari silang maparusahan o ituring na taksil. Walang hiya kang Indio ka. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa harap ko. Sasabihin ko kung anong gusto ko. Totoo naman, di ba? Sa halip na magturo kayo ng kabutihan, kayo natutong mandahas at mangalipin. Ang inyong mga dasal ay hindi para sa Diyos, kundi para sa inyong sariling kapangyarihan. Tumahimik ka! Ang bawat salitang lumalabas sa bibig mo ay kalapastanganan sa kataas-taasan. Hindi totoo yan. Dahil ang Diyos ko ay ang aking sandigan. Pero ang Diyos na yon ay hindi ang Diyos ng kasakiman at pagyurak sa mahihirap, kundi Diyos ng katarungan at kalayaan. Saglit na natahimik ang lahat sa huling sinabi ng binata, lalo na ang mga sundalo at ibang magsasaka na naroroon. Hindi nila maitatanggi na may bigat ang sinabi ni Bernardo at may katotohanang kumagat sa kanilang konsensya. Samantala ang praile ay mas lalo pang nagngit-ngit at halos mawalan na ng hininga sa galit. Hinarap nito ang mga sundalo. Ano pat nakatayo lang kayo riyan? Hulihin niyo na siya! Gapusin niyo! Pero Padre, wala naman siyang ginagawang masama talaga. Hangal! Ang hindi sumusunod sa simbahan ay kalaban ng simbahan, at ang kalaban ng simbahan ay kalaban ng Diyos! Ngunit di naman namin siya kayang patayin, Padre. Baka pwedeng pakiusapan na lang na mabuti. Tama na, Satsat! Hulihin niyo na ang Indio na yan! Saglit na natahimik ang lahat. Ang mga sundalo ay nag-aatubili pa rin. Nanginginig ang kamay nila habang hawak ang kanilang mga espada. Si Bernardo naman ay nakatayo lang, walang balak na umatras, ngunit wala din naman siyang balak na mag-umpisa ng laban. Nakikita ko ang takot nyo at hindi ko kayo masisisi. Para kayo nasa gitna ng nag-uumpugang mga bato. Kaibigan, huwag kayo mag-alala. Hindi ko kayo ituturing na mga kalaban. Dahil ang tunay na kalaban ay ang nasa likod ng utos na to. Kung ganun, Bernardo, sumama ka na lang sa amin na maayos. Nakikiusap ako sa'yo. Ayaw naming lumala pa ang gulo. Kung ako'y susuko, kaibigan, sinong tutulong sa mga magsasakang ito? Dahan-dahang lumapit ang apat na sundalo. Nanginginig ang mga kamay. May hawak na lubid. Si Bernardo naman ay nakatayo lang. Hindi gumagalaw. Tila sinusubok ang loob ng mga sundalong lumalapit sa kanya. Pasensya ka na, Bernardo. Hindi namin pwedeng baliin ang utos ng hari at ang utos ng simbahan. Hindi ako kriminal. Ngunit kung yan ang kailangan para hindi kayo mapahamak, sige. Ito ang aking mga kamay. Isa-isan lumapit ang mga sundalo at iginapos na siya. Hindi gumalaw si Bernardo
habang ang mga matay nakatingin sa langit. Dalhin siya sa bundok ng Montalban. Doon siya ikulong sa kuweba at takpan ng malaking bato ang bungad nito. Ikulong siya doon, magpakailanman. Duwag na praile. Ano sabi mo? Bakit ka bumubulong? Ano yon? Ngunit hindi na sumagot ang binata. Tahimik lang siyang nakasunod sa mga sundalo. Hindi siya tumutol at hindi rin nagpumiglas. Tila ba tanggap niya ang hatol ng mga makapangyarihan kahit alam niyang hindi siya nagkasala. Sa likuran, nakasunod ang praile, nakangiti. Ngiting punong-puno ng kayabangan at pakiramdam ng tagumpay. Mula sa bukid ay ilang oras din nilang nilakad ang papunta sa bundok ng Montalban. Masukal ang daan, madulas at mabato. Habang tumatagal, unti-unting lumamig ang hangin. Halos kalahating araw nilang nilakad ang matarik na daan. Paliko-liko at kung minsan ay kailangan pa nilang humawak sa mga ugat ng punong nakalitaw sa lupa para hindi madulas. Hanggang sa wakas, narating nila ang isang malaking kuweba na nasa pagitan ng dalawang naglalaki ang bundok. Doon dinala si Bernardo. Pagdating sa pinakaloob nito, agad nilang pinaupo si Bernardo sa isang malaking bato na nagsisilbing upuan. Doon siya tuluyang iginapos gamit ang mahaba at matitibay na tanikala na gawa sa bakal. Nilagyan siya sa kamay, sa paa at pinuluputan siya sa leeg. Ang bawat bakal ay mahigpit na hinila. Siniguradong walang paraan para siya ay makawala. Matapos siyang gapusin, inilibot ng mga sundalo ang tingin sa loob ng kuweba. Madilim at malamig. Naaawa sila sa binata pero wala silang magawa. Bago sila umalis, pinagtulong-tulungan nilang ipagulong ang isang napakalaking bato at itinulak yun sa bungad ng kuweba. Halos matakpan ang buong pasukan. Nag-iwan lamang sila ng isang maliit na siwang sa ibaba kung saan makakapasok ng kaunti ang hangin at liwanag. At sa huli, iniwan na nila si Bernardo doon, malayo sa tao, malayo sa lahat. Samantala, sa loob ng kuweba ay tahimik lang na nakaupo si Bernardo. Ramdam niya ang bigat ng mga bakal na mahigpit na nakapulupot sa kanya. Ilang sandali pa, habang siya'y balot ng dilim, nagsimula siyang mag-isip. Bakit ganito? Ako na pagbibintangan na pumatay ng praile. Ako ang tumutulong sa mga tao. Ako na walang ibang hangad kundi ang ipaglaban ng tama. Tapos ngayon ay nakakulong. Napakagat ng labi si Bernardo at pinipigilan ang sarili na magalit. Samantalang yung tunay na may sala, nasa labas, malaya at patuloy na nagagawa ang kasamaan. Siya ang dapat na ikulong dito, hindi ako. Natigilan ang binata nang biglang sumagi sa isip niya ang kanyang ina. Alam niyang mag-aalala ito ng matindi sa kanya. Oras na malaman ito kung ano ang nangyari. Napayuko siya at napabulong. Ang nanay ko, wala siyang kasama. Paano na siya ngayon? Napakuyom ang kamao niya at buong lakas na hinila ang kanyang mga kamay upang kumawala sa kadena. Narinig sa buong kuweba ang tunog ng mabigat na kadena sa loob. Paulit-ulit niyang sinubukan. Nanginginig ang kanyang katawan sa sobrang puwersa. Pero ni isang kadenang nakapalupot sa kanya ay hindi niya naalis. Pawisan na siya at hingal na hingal matapos ang ilang subok. Sa huli, napasandal siya sa malamig na bato sa kanyang likod at pilit na pinakalma ang kanyang sarili.
Hindi. Hindi pwede to. Hindi pwedeng dito ako mabubulok. Pagkatapos ng ilang pansubok, tuluyan ng bumigat ang kanyang katawan. Para bang lahat ng lakas na meron siya ay naubos na. Nakatitig lang siya sa kawalan habang ang tunog ng sarili niyang paghinga ang tanging maririnig sa loob. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa kanya. Unti-unti nang pumasok sa isip niya ang mapait na posibilidad na baka nga wala na siyang pag-asa na sa kuwebang yun na siya mamamatay ng mag-isa. Hindi maaari. Ganito na lang ba talaga ang kapalaran ko? Naroon ang bigat sa dibdib niya, hindi lang dahil sa tanikala, kundi dahil sa pakiramdam ng pagkatalo. Para bang ang bawat segundong lumilipas ay naglalayo sa kanya, sa kanyang ina, sa kanyang bayan at sa kalayaan niyang gawin ang gusto niya, tulad ng pagtulong. Sa sandaling yun ay wala na siyang nagawa, kundi ang yumuko. Samantala, sa isang simpleng kubo sa gitna ng bukid, nakaupo ang ina ni Bernardo sa may bintana. Sa kanyang tabi ay nakasindi ang isang lamparang halos maubos na ang langis. Hawak niya sa kanyang kamay ang tinahi niyang damit ni Bernardo. Dahan-dahan niya itong hinahaplos na para bang nandoon ang kanyang anak at suot yun. Sa kanyang mata ay bakasan lungkot at pag-aalala. Muli sa bintana, palipat-lipat ang kanyang tingin at bawat tao o aninong kanyang mapapansin na dumaraan ay umaasa siyang yun ang kanyang anak na parating. Gabi na at tulad ng dati, hindi mapakali si Aling Maria. Nakaugalian niya ng maghintay doon sa may bintana. Pero ngayong gabi, kakaiba ang kabog ng kanyang dibdib. Tila may mabigat na nangyayari na hindi niya mawari. Maigpit niyang niyakap ang damit ng kanyang anak at marahang napabulong. Halos parang isang dasal. Bernardo, anak. Nasaan ka na ba? Bakit hindi ka pa umuwi? Saan ka na naman ba nagsuot? Patuloy na nakatingin siya sa labas. Umaasang makita kahit anino man lang sa harap ng kanilang bakuran ang kanyang anak. Ngunit wala. Lumalalim na ang gabi, ngunit nananatiling tahimik ang buong paligid. Ilang sandali pa ay naramdaman na ng ginang ang pagbigat ng kanyang mga talukap. Antok na siya at di iisang beses siyang humikab. Ilang ulit niyang pinilit na manatiling gising upang may sumalubong sa kanyang anak. Ngunit mas nanaig ang pagod at panghihina ng kanyang katawan. Sinarado na niya ang bintana, saka muling umupo at sumandal sa upuang kawayan. Mahigpit ang kapit niya sa tinahing damit ng anak. Niyakap itong para bang yun na lamang ang nagbibigay ng lakas sa kanya. Hindi nagtagal na naigang antok. Unti-unting pumikit ang kanyang mga mata hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog. Ngunit ilang sandali pa, bigla siyang nagulantang sa malakas at sunod-sunod na katok mula sa kanilang pinto. Mabilis at mariin yun. Tila may nagmamadali. Agad siyang kinabahan. Mabilis ang tibok ng kanyang dibdib. Sino yan? Ako po ito, Tia Maria. Si Joel po. Kaibigan po ni Bernardo. Pwede ko po ba kayo makausap? Nang mapagsino kung sino ang taong nasa labas, marahang binuksan ng ginang ang pinto at nakita niya ang lalaking nakasuot pa ng uniforme ng sundalo. Joel, halika, pumasok ka. Anong kailangan mo? Hindi agad nakasagot ang lalaki. Bagkus ay palingon-lingon ito sa paligid at siniguradong walang makakakita sa kanya. Mabilis siyang pumasok sa kubo at agad na isinara
ang pintuan. Teka, ano bang ginagawa mo? Bakit isinara mo ang pintuan, Joel? Tia, may dala po akong masamang balita. Tungkol po ito kay Bernardo. Anong ibig mong sabihin? Ano nangyari sa anak ko? Tia, ipinahuli siya ng praile at ikinulong namin siya sa kuweba sa bundok ng Montalban. Anong sinabi mo? Ikinulong? Bakit? Anong kasalanan ng anak ko? Pinagbibintangan po siya ng praile na nagtangka sa kanyang buhay nung isang gabi. Diyos ko, hindi totoo yan. Kilala ko ang anak ko. Hindi siya mamamatay tao. Alam ko ho yun. Kaya nga ako nandito. Matagal na po kami magkaibigan ni Bernardo. Wala akong nakitang kasamaan sa kanya. Palagi siyang tumutulong sa mga magsasaka. Palaging iniisip ang kapakanan ng iba. Kaya hindi ko matanggap ang bintang sa kanya. Nasaan siya ngayon? Sa kuweba ho, dun sa bundok. Dun siya ikinulong. Iginapos siya at tinabunan pa ng malaking bato ang bungad ng kuweba. Napahagulgol ang ina ni Bernardo. Tinakpan ang muka ng kanyang dalawang kamay. Ang anak ko. Paano mo nagagawang tiisin ng ganong kalupitan? Pasensya na po kayo, tiya. Wala akong nagawa laban sa utos ng praile. Kung kumontra ako, pati ako mapapahamak. Pero hindi ko rin matiis na manahimik na lang. Naiintindihan kita. Pero paano ko siya makikita? Kailangan kong puntahan ang anak ko. Hindi ho pwede. Delikado po. Saka malayo po. Baka hindi niyo po kayanin. Baka mapahamak pa po kayo. Ito nga pong pagpunta ko dito sa inyo ay palihimpe. Wala po silang alam na magkaibigan kami ni Bernardo. Talagang pinilit ko lamang na magpunta dito para ipaalam ho sa inyo ang nangyari. Diyos ko, ang anak ko. Bernardo, anak. Tiya, wag ho kayong mag-alala. Hindi namin pababayaan si Bernardo. Kami mga kaibigan niya at mga magsasaka. Kami ang bahala sa kanya. Basta't magtiwala kayo sa akin. Hahanap kami ng paraan para siya ay mailigtas. Sigurado ka ba? Magagawa niyo ito ng paraan, Joel? Hindi po ako sigurado. Pero susubukan po namin. Mamaya po ay magpupulong kami kung anong gagawin namin. Sige, gawin niyo ang lahat, iho. Nakikiusap ako. Huwag niyong pababayaan ang aking anak. Opo, ipinapangako ko po yan, tiya. Pero, hindi ba talaga pwede na makita ko siya o mapuntahan man lang? Hindi po talaga eh. Malayo po eh. Hindi niyo po kakayanin. Kaya ko, iho. Basta't bigyan mo lang ako ng kahit isang pagkakataon. Gusto ko siyang makita. Dalhin mo ako sa kanya. Kahit sandali lang. Pag-iisipan ko po. Gagawan po natin ng paraan. Muling napahagulgol ang ginang. Itinakip niya ang damit ng anak sa kanyang muka. Halos madurog naman ang loob ni Joel sa tanawing yun. Sandali siyang napatitig sa matanda bago muling nagsalita. Pero tiya, may isang bagay po kong hihilingin. Kailangan po ninyong maging matatag. Huwag po kayong basta-basta lalabas o magtatanong-tanong. Kapag may nakahalata, pareho tayong mapapahamak. Lalong-lalo na ho si Bernardo. Tumango si Aling Maria. Bagamat tuloy pa rin ang pagluha. Oo, iho. Gagawin ko ang sinabi mo. Kahit mahirap, kakayanin ko. Basta't ipangako mo sa akin. Ipangako mo na babalik si Bernardo. Ipinapangako ko po. Hanggat humihinga ako, hahanap ako ng paraan para makalaya si Bernardo. Maya-maya pa, tumayo si Joel at binuksan ng dahan-dahan ang pinto. Tumingin siya mula kay Aling Maria, saka tumango bilang tanda ng pangako. Samantalang ang matanda ay naiwan sa loob ng kubo. Kinuha niya ang kanyang rosaryo, nagsindi ng kandila at tinungo ang altar upang magdasal. 2 araw ang lumipas. Madaling araw, muling bumalik si Joel sa kubo ni Aling Maria.
Kasama niya ang 5 magsasaka na kapwa malapit kay Bernardo. Hindi nag-aksaya ng oras si Joel. Saglit siyang kumatok at nang makita siya ni Aling Maria, bigla itong umiyak. "Tia, oras na po. Puntahan na natin si Bernardo." Sige, tara na. Ano bang dapat dalhin ko? Ano ang kailangan, Joel? "Huwag na po kayong mag-alala. Wala po kayong dadalhin. Ayos na po ang lahat. May mga dala na kaming pagkain para sa kanya at iba pang mga gamit na pwedeng makatulong sa atin. Wala na po tayong oras. Tara na ho. Kailangan na natin bilisan." Nagsimula na silang maglakad. Marami silang mga bitbit, pagkain, tubig, at maliliit na mga lampara. Maingat ang kanilang mga hakbang. Alam nilang may mga sundalong nagroronda sa paligid at sa isang maling galaw lamang ay tiyak na kapahamakan ang kanilang aabutin. Sa may paanan ng bundok, nagkubli muna sila. Nakayuko sa damuhan. Dumaan ang 2 kawal na may dalang mga espada at nakasindi ang kanilang sulo. Huminto pa sila sandali at ang isa sa kanila, wari may narinig, kaya't halos hindi makahinga sina Joel at ang mga kasama. Makalipas ang ilang sandali, nagpatuloy na sa paglalakad ang mga bantay. Muli silang naglakad pataas sa bundok. "Kaya niyo pa ho ba, tiya?" Oo, iho. Kakayanin ko. Para sa anak ko. Kahit saan makarating. Napatingin si Joel sa matanda. Kita niya ang pagod sa mukha nito. Pawisan at mabigat ang bawat takbang, pero bakas pa rin ang tibay ng loob. Sa kabila ng lamig ng hangin at dulas ng daan, nagpapatuloy pa rin siya. Hawak niya ang isang kwintas sa kanyang kamay at tila yun ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Mas binilisan nila ang kanilang paglalakad at habang papalapit, ramdam nila ang lamig na nanunuot sa kanilang balat. Mabato at madulas ang daan, kaya't bawat isa ay nag-ingat. May mga pagkakataon na napapahinto sila para makinig at siguraduhin walang sumusunod. Ilang sandali pa ay natanaw na nila ang kuweba na nahaharangan ng malaking bato. "Mga kasama, nandito na tayo. Maging mapagmatsyag kayo at baka mamaya ay may lumitaw na mga bantay." Tumango ang mga kasama niyang magsasaka at silang 2 ni Aling Maria ang lumapit sa yungib. Humawak si Aling Maria sa bato. Halos manginig ang kanyang mga kamay. Bernardo! Bernardo, anak! Naririnig mo ba ako? "Inay? Inay, ikaw ba yan?" Oo, anak. Ako ito. Nandito ako sa labas. Napasigaw si Bernardo sa tuwa at pananabik, kahit nakapalupot pa rin ang mga bakal sa kanyang katawan. "Inay! Paano kayo napunta dito? May kasama ba kayo?" "Bernardo, ako to si Joel. Sinamahan ko ang inay mo dito. Alang-alang sa'yo." "Salamat, Joel. Hindi mo alam kung gaano kalaking ginhawan dulot ng presensya nyo at ni inay." "Wala yun, kaibigan. Sa ngayon kasi, ito lang muna ang pwede kong maibayad sa'yo. Pasensya ka na. Hindi ko gustong pangunahan ang paghuli sa'yo. Napilitan lang ako." "Naiintindihan ko, Joel. Wala kang dapat na ipaliwanag sa akin." Napangiti kahit papano si Joel sa kanyang narinig. Masaya siyang malaman na hindi galit sa kanya ang kanyang kaibigan. Samantala ay lumuhod sa harap ng bato si Aling Maria. Anak, kumusta ka dyan sa loob? Kaya mo pa ba? "Nahihirapan ako, Nay. Mabigat ang tanikala. Malamig at madilim dito sa loob. Nagugutom at nauuhaw na din po ako." Anak, kung pwede lang sanang buksan namin ang kuweba. Yayakapin kita ngayon din. "Nay, sapat na po nandito kayo para sa akin.
Bernardo, may mga dala kaming pagkain at tubig. Hindi man to marami, pero sapat na para hindi ka magutom at mauhaw ng labis. Isa-isang sinuksok sa maliit na siwang ang mga pagkain at tubig na nasa maliliit na sisidlan. Isinuksok yun hanggang sa maabot ni Bernardo. Salamat! Salamat sa lahat ng tumulong. At inay, huwag kayong mag-alala sa akin ha. Kaya ko to. Anak, hindi ko kayang magtiis ng matagal. Gusto ko nang makasama ka. Naiintindihan ko po, Nay. Pero sa ngayon wala po talaga tayong magagawa. Ni hindi ko mahawakan ng bato. At hindi ko rin alam kung kaya ko ba itong buksan kung sakali na makawala ako sa tanikala. May awa ang Diyos, anak. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Hihingi ako ng tulong. Huwag ka mag-alala. Makakalabas ka dyan. Pangako ko sa'yo, anak. Oo, tama ang nanay mo, Bernardo. Huwag kang bibitiw. Kami ng mga kasama ko, gagawa kami ng paraan para makalaya ka dyan. Hahanap lang kami ng tamang tiyempo. Maghintay ka lang. Salamat sa inyo. Pero Joel, may gusto sana akong itanong. Tungkol doon sa bintang nila sa akin. Yung sa pag-atake at pagpatay sa mga praile. May alam ka ba tungkol dito? Kung ano na ang tinatakbo ng investigasyon. Sino ba talaga ang tunay na pumapatay? Pasensya ka na. Pero wala pa akong impormasyon. Sabi nila, nasarado na ang kaso kasi nahuli ka na. Hindi na sila naghanap pa ng ibang may sala. Bakit napakadali sa kanila na paniwalaan ako may kasalanan? Hindi ba sila nababahala na naroon pa rin sa labas ang taong yun? Dahil sigurado naman ako na wala talaga akong kasalanan. Siguro ay hintayin na lang natin na muling umatake at pumatay yung tao na yun. Baka sakali, Bernardo. Baka sakali, napakinggan ka nila. Hindi. Hindi ko hihilingin ng ganon, Joel. Anak, ikaw pa bang magmamalasakit sa kanila? Hayaan mo mangyari sa kanila yon. Karma yun sa kanilang lahat. Dahil lang bibintang sila at nagpaparusa ng walang kasalanan. Hayaan niyo na po, inay. May Diyos naman po na nakakaalam ng katotohanan. Hindi sila ang huhusga sa huli. Pero anak, Joel, ikaw na ang bahala sa inay. Siguraduhin mong ayos ang kalagayan niya palagi. Ikaw na muna ang magbantay sa kanya. Oo, Bernardo. Ako na ang bahala. Sisiguraduhin kong hindi ko pababayaan ang inay mo. Muling lumapit si Aling Maria sa siwang ng malaking bato. Nanginginig ang kanyang kamay habang inilalabas mula sa kanyang bulsa ang kwintas na may lumang medalyon. Maraan niya itong isinuksok sa siwang. anak, tanggapin mo ito. Ito ang magiging ilaw mo sa gitna ng dilim. Isuot mo palagi, lalo na kapag matutulog ka. Huwag mo itong aalisin sa katawan mo. Baka sakaling maawa siya at tulungan ka niya. Po? Ano po ba ito, inay? Saka ano pong ibig niyo sabihin? Sino pong tutulong sa akin? Basta, huwag ka na magtanong. Malalaman mo din ang sagot, anak. Sa ngayon ay sundin mo muna kung anong sinabi ko sa'yo. Sige po, inay. Salamat po. Bernardo, pasensya ka na. Pero kailangan na naming umalis. Hindi ligtas ang lugar na to. May mga bantay na pupunta dito mamaya. Baka maabutan pa kami. Naiintindihan ko, Joel. Sige, umalis na kayo. Mag-iingat kayo sa pagbaba. Salamat sa pagmamalasakit mo sa amin ni inay. Ingatan niyo ang inyong mga sarili. Sige, Bernardo. Babalik na lang kami ulit para magdala ng pagkain at inumin. At kung may bagong balita, ipapaalam ko kagad sa'yo. Sa huling pagkakataon, idinikit ni Aling Maria ang kanyang muka sa malamig na bato. Sa paraang yun, ay tila ramdam na rin niya ang kanyang anak. At pagkatapos nun, ay bumaba na sila. Iniwan na nila ang kuweba at si Bernardo. Naglakad na sila pababa ng bundok. Mataas na ang araw nang makababa sila. Pagdating sa baryo, naghiwa-hiwalay na sila
upang hindi mahalata ng mga tao, habang ang iba'y agad na nagbalik sa kani-kanilang mga bahay. Si Joel naman ay dumiretso patungong kumbento sapagkat ipinatawag siya ng praile. Pagdating niya roon, nadatnan niyang nakaupo ang praile sa isang tumba-tumba. May malambot itong unan na nakapatong sa kanyang kandungan, habang ang isang kamay ay may hawak na inumin at sa kabila na may isang babasahin. Nang mapansin siya ng praile, agad na umangat ang kilay nito. Waring nagtataka kung bakit ngayon lamang siya dumating. Sa wakas ay dumating ka na rin. Kanina pa kita hinihintay. Pasensya na, Padre. May ginawa lang ho akong mahalagang bagay. Ganun ba? Kumusta ka naman? Nakapagpahinga ka ba matapos ang matagumpay nating pagkakahuli sa binatang si Bernardo? Opo, ayos lang. May inilagay ka bang bantay sa yungib? Baka mamaya ay makatakas ang binatang yon. Imposible po yun. Sa bigat at kapal ng kanyang tanikala at sa laki ng batong nakaharang sa kuweba, hindi na siya makakalabas. Bahagyang tumango ang praile, saka napangisi at marahang tumawa. Mabuti naman kung ganon. Alam mo ba sa loob ng 3 gabi ay naging masarap ang tulog ko. Hindi na ako kinakabahan na baka isang gabi muli akong balikan ng dambuhalang nilalang na yun. Talaga, Padre? Tumawa ang Padre at naglakad at inikutan si Joel. Mabigat ang kanyang mga akbang at tila ba nais iparamdam ang kanyang kapangyarihan. Tumitig siya kay Joel. Nanlilisik ang mga mata. Oo. Wala nang higit na nagpapasaya sa akin kundi ang makitang isang tulad ni Bernardo na iginapos sa madilim na kuweba. Doon siya nababagay. Isang taong nagkukunwari na malinis at matulungin. Pero mamamatay tao naman pala. Ang lakas ng loob niyang kalabanin ang simbahan. Napakuyom ang kamao ni Joel. Pinili niyang pigilin ang kanyang galit. Hindi siya komportabling pakinggan ang panlalait na yun ng praile sa kanyang kaibigan. At alam mo ba, masarap isipin na doon na siya mabubulok ng tuluyan. Hindi na nakatiis si Joel. Bahagya siyang humakbang, palapit at sumagot sa Padre. Padre, hindi po ba kayo nagdadalawang isip kung sakaling hindi talaga si Bernardo may sala? Paano kung may ibang taong nasa likod ng lahat? Paano kung muling may sumalakay o pagtangkaan kayong patayin sa mga susunod na araw? Nag-aalala ka sa akin? Bahagyang tila tumigil sa paghinga ang praile. Nakatitig ito ng malagkit sa muka ng binata. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa at saka kinagat ang kanyang mga labi. Hindi kumibo si Joel. Nanigas ang panga niya sapagkat hindi siya komportableng makitang pinagmamasdan siya ng ganoon. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Bakit hindi ka makasagot? Sabihin mo sa akin, iho. Nag-aalala ka ba talaga sa akin? Padre, iniisip ko lang ang seguridad ninyo. Walang kasiguraduhan ng lahat hanggat hindi natin nahahanap ang tunay na salarin. Biglang tumayo ang praile at sa paglapit nito ay inilapat pa ang kamay sa balikat ni Joel. Hinaplos niya ito ng banayad. Biglang nag-init ang tenga ng binata at agad na umatras upang alisin ang kamay ng praile sa kanyang balikat. Huwag kang mahihiya, iho. Wala namang ibang makakaalam. Maliban na lamang kung ikaw mismo ang magsasabi. Pasensya na ho, Padre. Pero hindi ko gusto ang ginagawa nyo. Napakunot ang noo ng pari, pero hindi ito umatras. Sa halip, bahagya pa siyang ngumiti. Alam mo bang malayo ang mararating mo kung gugustuhin mo?
Maaari kong itaas ang iyong ranggo. Hindi ka na basta-basta kawal lamang. Magiging kapitan ka. Magiging tanyag ka sa buong bayan. At magiging malapit ka sa akin. Hindi ko kailangan ng ranggo. Kapalit naman ang aking dangal. Tumigas ang anyo ng praile. Nabura ang ngiti at napalitan ng malamig na titig. Sigurado ka ba, iho? Alam mo bang isang malaking oportunidad ang tinatanggihan mo? Ano bang akala mo sa sarili mo, ha? Hindi porket masipag ka at tapat sa iyong tungkulin ay agad kang aangat. Hindi ganoon ang mundo. Kung gusto mong tumaas ang ranggo, dapat marunong kang kumapit at ako ang tamang tao para kapitan mo. Padre, pasensya na. Pero hindi ko talaga kayang gawin ang sinasabi ninyo. Bagyang lumapit pa ang padre. Halos idikit na nito ang muka sa tenga ni Joel. Amoy ng binata na nakainom pala ito ng alak. Sayang, akala ko pa naman ay matalino ka. Pero kung ayaw mong sumabay sa agos, ayos lang. Ikaw din naman ang malulunod. Isa kang malaking hangal. Kung yun po ang tingin nyo sa akin, ayos lang. Wala ho akong pakialam. Dahil importante sa akin ang aking dangal. At kahit kailan, hanggat kaya, gagampanan ko ang aking tungkulin ng tama at malinis. Huwag kang magpakampante. Alam mo na sa akin ang kapangyarihan. At kapag ako ang kumalaban sa'yo, baka pati ikaw sumunod sa yapak ni Bernardo. Nanlamig ang binata. Ngunit pinilit niya ang kanyang sarili na kumalma. Mahinahon pa rin siyang nagsalita. Paumanhin po. Kung wala na po kayong ibang ipag-uutos, aalis na po ako. Hindi sumagot ang praile. Nakapako lamang ang malamig nitong tingin habang si Joel ay mabilis na tumalikod. Naglakad siya at agad na lumabas ng kumbento. Halos madapa pa nga sa pagmamadali. Mabilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa kinikimkim na inis at galit. Pagkalabas ng binata, huminto siya saglit sa ilalim ng puno. Doon siya huminga ng malalim at napakuyom muli ang kanyang kamao. Demonyo! Nagpapanggap na banal, pero masahol pa pala kaysa sa hayop. Pagkasabi nun, nagpatuloy na siya sa paglalakad na para bang wala sa sarili. Ngunit ilang sandali pa, hindi pa man siya gaanong nakakalayo, ay bigla siyang bumangga sa isang matandang babae. Bagya siyang nagulat nang makilatis ang itsura nito. Nakasaklob ng belo ang ulo nito at nakasuot ng bestidang kulay itim. Matalim ang mga mata nitong tumingin kay Joel. Pakiramdam ng binata ay tila tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa ang tingin sa kanya ng matanda. Naging kapansin-pansin din ang maitim na balat nito sa kanyang muka. Pasensya na po kayo, inang. Hindi ko po kayo nakita. Ngunit hindi siya sinagot ng matanda. Tahimik lamang itong dumiretso ng lakad. Mabagal, ngunit tiyak ang bawat takbang hanggang sa tumapat ito mismo sa harapan ng kumbento. Doon ay nakita ni Joel na tila may ibinubulong ito. Kasunod noon ay bigla itong ngumisi. Ngunit ilang saglit lang ay napalitan ng matinding galit ang anyo ng kanyang muka. Napakunot ang noo ng binata sa kanyang nakita. Sira ulo siguro ang matandang yon. Umiling siya sandali at pagkatapos ay ipinagpatuloy na ang kanyang paglalakad. Ngunit bigla siyang natigilan nang may makita sa lupa. Isang larawan yon na tila nalaglag. Pinulot niya ito. Larawan yon ng isang babae at isang mas batang lalaki. Nasa tansya niya ay halos kasing edad lang niya. Hindi niya kilala ang mga ito at wari niya ay hindi taga roon ang babae. Maaaring naligaw lang o nagkataong napadpad
sa kanilang lugar. Muli niyang nilingon ang matanda, ngunit laking pagtataka niya na wala na ito roon. Para bang biglang naglaho sa isang iglap. Napaisip si Joel kung paano ito nangyari, gayong malinaw na nakita niyang nakatayo roon ang matanda at wala namang ibang daanang maaari itong lusutan. At ang tangi niya lang naisip na posibilidad ay pumasok ito sa loob ng kumbento. Itinago ni Joel ang larawan sa kanyang bulsa at habang naglalakad, hindi mawala sa isip niya ang anyo ng matanda, ang matalim nitong titig, ang bigla nitong pagngiti at iba pa. Ilang saglit pa, nakasalubong niya ang dalawa niyang kaibigan na kapwa sundalo rin. Doon niya naisipang ipakita ang larawan. Mga kasama, kilala niyo ba tong mga nasa larawan? Tinignan ng dalawa ang larawan at sandaling nagkatinginan. Isa sa kanila ang napabuntong hininga at marahang nagsalita. Kilala niya ang mga ito, lalo na ang matandang babae. Ayon sa kanyang kaibigan, nabaliw ang matanda dahil sa malagim na sinapit ng kanyang nag-iisang anak. Ang lalaking kasama naman ito sa larawan, ang binata na halos kaedad ni Joel. Yun daw ang anak na napatay ilang buwan na ang nakararaan. Ngunit hindi raw yun basta-bastang pagpatay. Ayon sa bulong-bulungan, ginahasa muna ito nang hindi pa nakikilalang salarin bago pinaslang at pagkatapos ay itinapon na lamang sa kung saan. Kawawa naman pala kung ganun. Hindi na nagtanong pa si Joel matapos magpaalam sa dalawa niyang kaibigan. Muli niya nang ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad pauwi sa kanilang bahay. Paglipas ng ilang oras, tahimik na natapos ang araw. Parang normal lang ang lahat. Ang mga tao'y nagsipag-uwian. Ang mga tindahan ay isa-isang nagsara. At ang katahimikan ng gabi ay bumalot sa buong baryo. Ngunit sa muling pagsapit ng umaga, biglang nagulantang ang lahat. Mula sa iba't ibang panig ng baryo ay narinig ang malalakas na sigawan at iyakan ng ilang tao. Nagmamadaling lumabas ang mga residente. Narinig ni Joel ang kaguluhan mula sa kanilang pwesto at nakita din niya ang mga tao na nagtatakbuhan sa iisang direksyon. Agad ding nagkatinginan sina Joel at ang kanyang mga kasama sa grupo. Mukhang may nangyayaring hindi maganda. Tara, mga kasama, tignan natin. Kagad silang tumakbo upang alamin ang pinagmumulan ng kaguluhan. Habang papalapit sila, lalong lumakas ang ingay at iyakan. At nang tuluyan na silang makalapit, nakita ni Joel sa kumpulan ng mga tao si Aling Maria na nakikiusyoso din sa nangyari. Tia Maria, anong ginagawa niyo dito? Narinig ko lang ang balita tungkol sa nangyari dito sa kumbento. Kaya napasunod na rin ako sa mga tao. Alam niyo po kung ano nangyari dito? Hindi ko alam, iho. Ayaw nilang magpapasok sa loob. Pero kanina sabi nila, may mga bangkay daw dyan sa loob. Ano? Pagkadinig ng sinabi ni Aling Maria, hindi na nagsayang pa ng oras si Joel. Agad niyang tinawag ang kanyang mga kasama at nagsimula silang maglakad papasok. Pilit man silang pinipigilan ng iba, hindi sila nagpatinag. Pagpasok nila sa loob, bumulaga sa kanila ang kalunos-lunos na tanawin. Nakahandusay sa malamig na sahig ang tatlong katawan. Ang una, isang batang sakristan. Nakadilat ang mga mata na parabang namatay sa matinding takot. Punit-punit ang kanyang damit at may malalalim na sugat sa dibdib. Ang pangalawa, isang lalaking taga-kumbento. Halos hindi na makilala ang mukha nito. Nakanganga ang bibig. Tila sinubukan pan sumigaw bago nawalan ng buhay. Ang tiyan niya ay wakwak at may ilang lamang loob na nakakalat.
At ang pangatlo naman ay isang babaeng payat. Nakahandusay ito sa kusina ng kumbento. May bakas ng kagat sa leeg at sa paligid ng sugat ay nangingitim ang balat. Napaatras si Joel sa kanyang mga nakita. Diyos ko! Ano nangyari dito? Sino may gawa nito? Habang sinusuri ni Joel ang babaeng biktima, biglang dumagsa ang mga tao. Hindi na sila napigilan ng mga nagbabantay. Pagpasok nila, nakita nila ang mga bangkay. Ang iba ay napasigaw sa takot, samantalang ang iba naman ay napaiyak at napayakap sa kanilang mga kasama. May ilan pang halos masuka dahil bukod sa kalunos-lunos na sinapit ng mga biktima, amoy din sa paligid ang nakakasulasok na amoy ng malansa at mabahong amoy ng mga bangkay. Amoy malansa at bulok na karne kahit hindi pa man naaagnas. Sigurado ko na hindi taong may gawa niyan, kundi isang aswang. Napatingin si Joel kay Aling Maria. Kita niya ang matalim na titig nito sa mga bangkay. Ngunit may isa pa siyang napansin. Medyo malikot ang mga mata ng matanda, para bang may hinahanap sa loob ng kumbento. Saglit siyang natigilan, ngunit pinili niyang hindi muna magtanong. Mas mahalaga ngayon sa kanya na maunawaan nila kung ano ang totoong nangyari. Nagbigay siya ng senyas sa kanyang mga kasama at nagsimula silang maglibot sa loob ng kumbento. Isa-isa nilang sinilip ang bawat silid, umaasang makakahanap ng sagot o kahit na anong palatandaan kung paano nangyari ang lahat. Hanggang sa mapansin nila ang isang pinto sa dulo ng pasilyo na nakasara. Naunang lumapit si Joel doon at tinangka niya itong buksan. Ngunit nakasara. Nang makalapit ang mga kasamahan niya, ay pinersa nilang sirain ang pintuan. Nang mabuksan ang pinto, bumulaga sa kanila ang isang nakakakilabot na tanawin. Sa loob, nakita nila ang praile o pare na nakaupo sa sulok. Nanginginig ito, nanlalaki ang mga mata at pawis na pawis. Halatang takot na takot. Padre! Lumingon ang pare nang makita niya ang mga tao. Tila mas lalo siyang kinabahan. Nagsisisigaw ito. Wag! Wag! Huwag kayong lalapit! Wag! Kami to, padre. Wala po kaming gagawing masama sa inyo. Ligtas na po kayo. Walang maliligtas sa demonyo. Nakita ko siya. Nakita ko. Diyos ko. Ano nakita nyo, padre? Sabihin nyo, ano nakita nyo? Isa siyang nilalang na may mapupulang mga mata, matutulis sa mga kuko, at may matatalim na mga pangil. Halimaw. Oo, isang halimaw. Sandali lang po. Linawin nyo po ang sinasabi nyo. Ano po ba talaga nangyari? Sino po ang nakita ninyo? Demonyo. Isang halimaw. Pinasok niya ang kumbento. Isa-isang nilapang mga kasama ko. Wala ako nagawa. Kailan nangyari to, padre? Kagabi. Gabi siya dumating. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok. Tahimik lang kami nagdarasal ng sakristan nang bigla kaming nakarinig ng mabibigat na mga yabag. Tapos... Huminahon po kayo. Nais kong malaman ang lahat ng mga nangyari. Sabihin niyo po sa akin na maayos. Oo, sasabihin ko. Pagkatapos namin marinig ang mga yabag, sumilip ako at nakita ko yung nilalang na sinusubukang buksan ang pintuan ng kumbento. Malakas siya. Nagawa niya makapasok ng walang kahirap-hirap. Tapos diretso niyang hinablot ang aking sakristan. Ibinalibag sa pader at nilapa sa harapan ko. Pagkatapos nun, ano ginawa niyo? Tumakbo ko sa aking silid
at isinara na maigi ang pinto. Madali lang wasakin ang pintuan na to. Bakit hindi kanya napasok dito? Dahil may inilagay akong pangontra para sa mga demonyo. Tignan mo, andyan sa seradura ng pintuan nakasabit. Ilang beses niyang sinubukan na makapasok dito kagabi, pero hindi niya magawa. Napatingin ang sundalo sa pintuan at doon ay nakita niyang nakasabit ang isang kwintas na may kursipiho. Ang krus na yan ay pinagpala ng isang matandang obispo mula sa ibang bayan. Matagal ko nang dala yan at hindi ko akalain na yan ang makakasagip sa akin kagabi. Kaso, ang mga kasama ko, wala na. Pinatay niyan lahat. Ganun ba? Pero padre, sigurado ka bang halimaw ang nakita mo kagabi? Hindi tao? Sigurado ako. Hindi tao ang pumasok dito. Nung nagtago ako dito, nasa labas siya ng pinto. Umuungol. Kinakalampag ang mga dingding. Ito rin ba ang halimaw na una nagtangka sa'yo? Hindi agad nakasagot ang praile. Kita sa kanyang muka ang pag-aalinlangan. Pinagpapawisan siya habang nakatitig kay Joel. Sa kadahan-dahang lumingon sa mga tao sa paligid. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. Naghihintay ng kanyang sagot. Oo, siya rin. Siya rin yun. Siya rin ang halimaw na unang umatake sa akin. Hindi ako maaaring magkamali. Iisa lang ang anyo. Iisa lang ang lakas niya. Biglang nag-ingay ang mga tao sa paligid. Nagsimulang magbulungan. Si Joel ay napabuntong hininga at saglit na napangiti dahil nararamdaman niyang malaking tulong ang sinabing yun ng praile para mapalaya ang kaibigan niya na si Bernardo. Sa gitna ng ingay ay biglang nagsalita si Aling Maria. Kung ganon, padre, hindi si Bernardo nagtangka sa buhay mo. May ibang may kagagawan yan. Hindi magagawa ng anak ko. Nabalikan ka dahil nakakulong siya sa kuweba. At paano ko nakatakas siya? Paano ko nakawala pala siya? Kaya niya ako binalikan. Imposible yan, padre. Hindi magagawan tumakas ng anak ko. Tanggapin mo na lang na hindi talaga siya ang salarin. Nakikiusap ako sa inyo, padre. Pakawalan niyo na ang anak ko dahil wala siyang kasalanan. Hindi ako pwedeng basta maniwala sa salita lang. Hanggat hindi ako sigurado na wala nga siyang kinalaman sa mga pag-ataking ito, mananatili siyang nakakulong. Ibinaling ng praile ang kanyang paningin sa mga sundalo. Kayo! Umakyat kayo kagad ng bundok. Tignan niyo kung nandun pa ang Bernardo na yon. Opo, padre. Pupuntahan ko po siya ngayon. Nagkatinginan ng bagya si Aling Maria at Joel. Napangiti si Joel. Naisip niyang magandang pagkakataon yun para muling makausap ang kaibigan niya at madalhan ng pagkain at inumin. Samantala, habang nagkakagulo sa baryo, si Bernardo naman ay payapang nakahiga sa malapad na bato sa loob ng kuweba. Tulog na tulog siya at naririnig pa ang mahina niyang paghilik. At sa kalaliman ng kanyang pagtulog, dinalaw siya ng isang panaginip. Sa umpisa ay malabo ang tanawing kanyang nakikita. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nagiging malinaw hanggang sa makita niya na may lalaking palapit sa kanya. Ang lalaking yun ay may matikas na tindig at parang may kakaibang liwanag na bumabalot sa kanyang kabuuan. Hindi nagsalita agad ang lalaki, bagkus ay nakatitig lang ito kay Bernardo. Naglakad ito palapit sa kanya. Iniunat ang kamay at hinawakan ng medalyon na nakasabit sa kanyang leeg. Teka, anong ginagawa mo? Huwag mong hawakan yan! Bagyang ngumiti ang lalaki sa kanya. Ilang sandali pa ay naramdaman niya ang malamig na kamay ng lalaking yun nang bahagyang dumampi ito sa kanyang dibdib. Bigla siyang nakaramdam ng kaba at matinding takot nang maisip ang posibleng
nangyari sa kanya. Sandali lang. Huwag mong sabihin, patay na ako. At narito ako ngayon sa... Bigla siyang natigilan nang biglang tumawa ito. Napakunot ang kanyang noo at hindi maunawaan kung ano ang nangyayari. Ilang sandali pa, ang medalyong hinawakan ng lalaki ay bigla na lamang nagliwanag. Matingkad, masakit sa mata, at halos masilaw si Bernardo sa tindi ng liwanag. Teka! Ano nangyayari? Ano nangyayari? Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip inikot nito sa kanyang kamay ang medalyon at saka muling tinitigan ng binata. Saka palang bumuka ang bibig nito. Saan mo nakuha ang bagay na ito? Ito? At bakit mo naman tinatanong? Sino ka ba? Ako, si Kaptan, ang bathala ng langit. Ngayon sinagot ko na ang tanong mo. Sagutin mo naman ang akin. Saan mo nakuha ang medalyon na ito? Ibinigay ito sa akin ng nanay ko, si Maria. Hindi ko alam kung saan niya ito nakuha, pero sabi niya, huwag ko raw iwawala dahil napakahalaga nito. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng lalaki. Nakitaan ito ng tuwa at pananabik. Nakita sa kanyang muka ang isang ngiti na may halong pagkabigla at saya. Nanlaki ang mga mata ni Bernardo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Parang hindi niya maisip na ang suot niyang medalyon ay may ganong pinagmulan. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, ako ang iyong ama. Hindi makapagsalita si Bernardo. Biglang tila nanigas ang kanyang katawan. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng pagkalito, bigla siyang niyakap ng lalaki. Maigpit at puno ng pagmamahal na yakap. Anak, masaya ko na nasilayan ko ang bunga ng aking pagmamahal kay Maria. Hindi ko akalain na makakaharap kita at mayayakap ng ganito. Hindi agad nakaimik si Bernardo. Nang luwagan ng lalaki ang pagkakayakap, tinitigan siya nito ng diretso sa mga mata at nagtanong. Pero teka, ano ang nangyari sa iyo? Bakit ka ikinulong sa kuweba? Bahagyang napayuko si Bernardo bago sumagot. Pinagbintangan po kasi nila ako. Akala nila, isa akong masamang tao, isang kampo ng demonyo. Iniisip nilang banta ko sa paghahari-harian nila. Kaya ako ikinulong sa kuwebang to. Nakita kasi nila na kakaiba ko sa lahat. Hindi ka nararapat sa kuweba na yon. Hindi ka isang demonyo. Ikaw ay aking anak. Mula ngayon, ay makakalaya ka na. Ipagkakaloob ko sa iyo ang dagdag na lakas, tigas ng katawan, at isang malakas na kapangyarihan na kayang pumuksa ng sino magkaaway. Hindi ka na masasaktan ng kahit na sino, aking anak. Nagulat si Bernardo sa narinig. Ngunit kasabay nun ay may konting ginhawa siyang naramdaman. Salamat po. Maraming salamat po. Sandali lang. Bakit ka masaya? Pasensya na po. Ngayon ko lang po kasi napagtanto kung bakit ako kakaiba. Kaya pala may kakaibang lakas ako at tibay ng loob. Kasi anak pala ako ng isang bathala. Tama ka. Isa kang anak ng magiting na bathala. At ako yun, anak. Pero, bakit ngayon lang po kayo nagpakita? Saglit na natahimik ang bathalang si Kaptan bago ito sumagot.
Hindi madali ang ating kalagayan, anak. Ang mga bathala at mga mortal ay may pagitan. Hindi sila maaaring magsama na matagal. Ngunit tinawag ako ng medalyon. Ipinakita nito sa akin na may isang nilalang na nangangailangan ng aking tulong. Hindi ko kayang ipagwalang bahala ang aking sariling kadugo. Kaya narito ako ngayon upang tulungan ka dahil ikaw ay mahalaga. Hindi ko po alam ang mararamdaman ko ngayon, Ama. Pero masaya po ako. Biglang tumulo ang luha ng binata habang tinititigan ang kanyang ama. Salamat po at nagpakita po kayo sa akin. Akala ko iniwan na ako ng aking ama dahil sa kakaiba kong kakayahan. Akala ko dahil salot ako. Ngumiti si Kaptan at marahang inilagay ang kamay sa balikat ni Bernardo. Hindi ka salot, aking anak. Mamaya paggising mo, bumangon ka. Lumabas ka sa kuweba at ipakita mo sa mundo na hindi ka dapat katakutan. Ikaw ay biyaya at hindi isang sumpa. Pero paano po ako makakalabas? Nakagapos po ang aking mga kamay, paa at leeg, at natatakpan po ng isang napakalaking bato ang bungad ng kuweba. Kahit anong gawin ko, siguradong hindi ko yun maaalis. Biglang natawa si Kaptan, tila ba naaaliw sa pag-aalala ng binata. Kaya mo yun, anak. Kaya mo. Habang suot mo ang medalyon, ako ang lakas at gabay ng langit ay mananatili sa iyo. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Pagkatapos sabihin yun, muling lumabo ang paligid. Unti-unting naglaho ang anyo ng bathalang si Kaptan. Ngunit naiwan sa puso ni Bernardo ang init ng kanyang yakap at ang mga salitang kanyang panghahawakan. Nang magising si Bernardo mula sa pagkakatulog, nasa loob pa rin siya ng kuweba. Malamig pa rin ang simoy ng hangin at madilim ang paligid. Ngunit may nagbago na. Hindi na siya malungkot. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila nawala. Ang dating pakiramdam na wala siyang magagawa at nakatakdang mabulok sa dilim ng kuweba ay napalitan ng isang bagay na noon lang niya naramdaman. Determinasyon. Dahan-dahan siyang bumangon. Ramdam niya ang pagod at panghihina ng kanyang katawan. Ngunit sa kabila nito, nanatili siyang matatag. Tumingin siya sa mga tanikala na nakagapos sa kanyang mga paa, kamay at leeg. Inabot niya ang isa sa mga tanikala at handa na sana siyang subukang alisin ito kahit walang kasiguraduhang kakayanin niya nang bigla siyang may narinig na tinig mula sa labas. Bernardo! Bernardo! Joel? Joel, ikaw ba yan? Oo, ako nga. Kumusta ka dyan sa loob? Nakain mo ba ng maayos yung mga dinala kong pagkain? Oo, salamat sa mga dala nyo. Malaking tulong yun sa akin. Mabuti naman. Magpalakas ka. Huwag ka mag-alala. Makakalabas ka dyan. Ilang araw na pagtitiis na lang, kaibigan. Anong ibig mo sabihin? May nangyari sa kumbento. Pati na rin sa praile. Ha? Ano nangyari? Hindi ba't yung praile ang nagbibintang sa'yo nun? Siya yung nagsabing umatake ka sa kanya, kaya ka kinulong dito. Oo, siya nga. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Kagabi, inatake ulit siya. Malinaw na hindi ikaw yung tinutukoy niya. Makakalaya ka dito. Maniwala ka sa akin. Siya nga pala. Nakita namin siya kanina, nangangatog sa takot. Kaya lang, nakakalungkot ang nangyari sa mga kasama niya sa kumbento ng simbahan. Namatay sila, kinain, winakwak ang katawan nila at ang iba pa. Talaga? Pinatay sila ng ganong karumal-dumal na pamamaraan? Oo, wala silang kalaban-laban. Mga inosente sila na nadamay lang. Ang sabi-sabi, mukhang yung praile lang talaga ang pakay ng aswang na yun. Aswang?
Sigurado ba silang aswang ang may gawa? Ayon sa kwento ng praile, nakita niya mismo ang aswang. May mahahaba at matatalim na kuko. Mapula ang mga mata. Kung totoo nga yun, delikado yan. Baka may iba pang masaktan. Kawawa ang mga kababaryo natin. Gusto ko sanang tumulong. Gusto kong mahuli ang aswang na yun at pagbayarin siya sa mga inosenteng pinatay niya. Para na rin mapatunayan kung wala akong kasalanan. Na siya ang tunay na may gawa at hindi ako. Huwag mo na munang alalahanin yun sa ngayon. Ang importante, may pag-asa na makakalaya ka na. Salamat, Joel. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Matagal na tayong magkaibigan, kaya alam kong hindi mo kayang gumawa ng masama. Nagpatuloy pa ang kanilang pag-uusap. Ngunit makaraan ng ilang sandali, nagpaalam na si Joel. Alam niyang kailangan na siyang umalis dahil siguradong magtataka ang praile kung bakit hindi pa siya nakakabalik. Ngunit bago umalis, ay isinuot niya sa siwang ang dala niyang mga pagkain para sa kaibigan. Bernardo, mag-iingat ka dyan ha. Huwag ka mawala ng pag-asa. Kumain ka ng maayos at uminom. Huwag mong pabayaan ang sarili mo dito. Oo kaibigan, gagawin ko yan. Salamat sa mga dala mo. Salamat sa mga pag-aalala mo sa akin. Isa kang tunay na kaibigan. Hindi ko tuloy alam kung paano ko mababayaran ang mga utang na loob ko sa'yo. Huwag mo na munang isipin yon, wala yon. O siya, aalis na ako. Sige, mag-iingat ka. Tumayo na si Joel at nagsimulang maglakad pababa ng bundok. Samantala, matapos umalis ni Joel, nanatiling tahimik si Bernardo sa loob ng kuweba. Hinawakan niya ang kanyang medalyon at sa sandaling yun, parang naramdaman niya ang kakaibang enerhiya na dumadaloy mula rito. Bigla itong lumiwanag. Sa unang pagkakataon, malinaw niyang nakita ang paligid. Napansin niya ang ilang kalansay na nakakalat sa paligid. Nakaramdam siya ng awa sa mga ito, lalo pat naisip niyang naging kaparehas sila ng kanyang naging kapalaran. At maaaring mas masahol pa ang nangyari sa mga ito. Maswerte pa ako dahil may kaibigan ako at ina na nakaalalay sa akin. Bigla siyang naluwa nang maisip na maaaring walang dumating na tulong sa mga taong yon. Ngunit bago pa siya malugmok sa lungkot, naramdaman niya sa kanyang dibdib at mga kamay ang malakas na enerhiyang dumaloy mula sa medalyon. Ang liwanag nito ay bumalot sa kanyang katawan at inalis ang lahat ng kanyang mga nararamdamang sakit at panghihina. Muling hinawakan ni Bernardo ang mga tanikala sa kanyang kamay. Ang bawat bakal ay mabigat, ngunit kayang-kaya niya itong iangat ng walang kahirap-hirap. Sinubukan niya itong hilahin. Sa una ay dahan-dahan lang, pero makaraan ng ilang saglit, pinwersa niyang hilahin ang magkabila ang dulo nito. Naramdaman niya ang bahagyang pagyanig ng lupa sa ilalim niya, ngunit hindi siya natakot. Sa halip ay mas lumakas pa ang kanyang determinasyon. Biglang napansin ni Bernardo na ang liwanag mula sa medalyon ay kumislap ng mas maliwanag pa at tila dumadaloy ito sa mga bakal ng tanikala. Unti-unti, naramdaman niya ang kakaibang init at banayad na puwersa na unti-unting nagpalambot sa metal. Sinubukan niyang hilahin muli at napansin niyang lumuwag na ang bakal na nakagapos sa kanyang mga kamay. Halos mapatalon siya sa tuwa. Ang bakal ay tila sumusunod sa kanyang kagustuhan at hinahayaan siyang makawala. Ang galing! Totoo nga! Makapangyarihan ang medalyon na to! Inalis na niya ang bakal. Tuluyan na ngang nakalaya ang kanyang mga kamay. Pagkatapos nun, ay nakita niyang mas tumingkad ang liwanag sa kanyang paa. Yumuko siya at dahan-dahang hinila ang bakal at muling napansin niyang malambot na rin ang metal at lumuwag na. Konti na lang makakalaya na ako. Isa talaga tong himala. Sa huling bahagi,
Sinubukan niyang alisin na rin ang nasa kanyang leeg. Maigpit pa rin ito at matigas, ngunit sa muling pagdaloy ng liwanag mula sa medalyon, unti-unti ay naipalusot niya ang tanikala sa kanyang ulo hanggang sa tuluyan na itong natanggal. Masayang masaya ang binata sa kanyang naging kalayaan. Ngunit ilang sandali pa ay napalingon siya sa bungad ng kuweba. Lumapit siya sa harang na malaking bato at hinawakan ito. Paano ko aalisin ang batong to? Sigurado ako napakabigat nito. Hindi ko to kayang buhatin. Bigla niyang naalala ang kanyang ama na bathala. Sabay na pangiti. Kaya ko to. Dahil ang ama ko ay isang bathala. Ang dugo na dumadaloy sa akin, kalahating bathala at kalahating mortal. Hindi lang basta ako tao. Alam ko'y ako'y pinagkalooban ng lakas na lampas sa aking inaasahan. Tumayo siya ng tuwid at dahan-dahang inihanda ang kanyang sarili. Hinawakan niya ng dalawang kamay niya ang bato at sinubukan itong itulak. Bahagyang umuga ito. Kaya ko to. Ito na ang aking pagkakataon para makalabas sa kuweba na to. Huminga siya ng malalim at saka umusal ng hiling sa medalyon. Muli niyang itinulak ang batong harang sa kuweba. Gumulong ito ng dahan-dahan at sa huli niyang pagpuwersa dito, tuluyang naitulak niya ito palayo at sapat na ang espasyong naiwan para siya ay makalabas. Napasigaw sa tuwa si Bernardo. Masaya siyang pinagmasdan ang kanyang mga kamay at paa na malaya na. Ngunit bago pa siya maging masaya ng tuluyan, biglang may narinig siyang kaluskos mula sa likod ng mga puno. Lumingon siya at doon niya nakita si Joel. Nakalinya sa pagitan ng mga puno. Ang mukha nito ay puno ng pagtataka at hindi maipaliwanag ang pagkamangha. Paano mo nagawa yun? Natigilan si Bernardo. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang totoo sa kanyang kaibigan. Batid niyang ang kababalaghan na naganap ay lampas sa pangkaraniwan at baka hindi maintindihan ni Joel kung paano ipapaliwanag ng detalyado. Lumapit ng dahan-dahan si Joel. Ibig sabihin, nakakalabas ka? Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Hindi makasagot si Bernardo. Nakatitig lang siya sa mukha ng kaibigan at pagkatapos ay huminga siya ng malalim bago sumagot. Ngayon ko lang to nagawa, Joel, maniwala ka. Dahil yun sa medalyon na ibinigay sa akin ni nanay. Nalaman ko na kaya ko palang makalaya. Kanina ko lang to nadiskubre. Ngayon lang? Totoo ba yan sinasabi mo? Bernardo, magkaibigan tayo, di ba? Bakit naglilihim ka sa akin? Wala akong nililihim sa'yo. Totoo ang sinasabi ko. Ngayon lang ako nakalabas. At kung iniisip mo na ako ang umatake sa Praile, hindi. Hindi ko gagawin yun. Hindi ako isang halimaw. Talaga? Hindi ikaw? Oo, Joel. Wala akong kinalaman sa mga nangyari. Ang kapangyarihang to, hindi ko kailanman gagamitin sa masama. Gagamitin ko to sa mabuti. Napatingin si Joel sa kanya at nakaramdam ng konting ginhawa. Sige, naniniwala ako. Pero ano na ang plano mo? Kung babalik ka sa baryo, baka lalo ka lang pagginalaan at maaaring matakot din ang mga tao sa'yo. Baka mas lalong lumala ang sitwasyon. Alam ko yun. Wala akong balak na bumalik sa baryo bilang ako. Teka, anong ibig mo sabihin? Babalik ako doon bilang tagapagtanggol ng baryo. Itatago ko ang tunay kong pagkakakilanlan at aalamin ko kung ano talaga ang sanhi ng mga patayan. Lumapit ng bagya si Joel kay Bernardo at tinapik ang balikat nito. Pero paano mo yung gagawin? Delikado ang plano mo. Baka mahuli ka. Bakit? Wala ka bang bilib sa akin? May tiwala naman ako sa'yo eh. Ikaw pa ba? Pero seryoso, poprotektahan ko talaga ang mga tao.
Hindi ko hahayaang maulit pang nangyari sa kumbento. Gusto mo samahan kita? Huwag na, Joel. Hayaan mo na ako. Ayokong madamay ka at ayokong mapahama ka ng dahil sa akin. Hindi, Bernardo. Kasama mo ako dito at hindi kita pwedeng pabayaan. Joel, kaya ko na to. Maniwala ka sa akin. O sige, kung ayaw mo akong isama, edi tutulong na lang ako sa parang alam ko. Ako ang bahalang mag-imbestiga sa kaso ng pagpatay sa mga praile. Salamat kung ganon. Malaking tulong yun sa akin kapag nagkataon. Kailangan natin bigyan ng muka ang aswang para malaman natin kung bakit niya to ginagawa. Sige, ako nang bahala, Bernardo. O siya, sige na. Mabuti pa'y bumaba ka na at baka hinahanap ka na sa pwesto mo. Ama ka, pero bago ako umalis, may iaalok ako sa'yo. May lumang kubo sa dati naming bukid. Matagal na yung di nagagamit at medyo luma na. Pero pwede pa rin pagtiyagaan na tirhan kung gusto mo. Doon ka na muna manatili. Talaga? Saan ba yun? Sa may timog ng baryo. Malapit na sa dulo ng baryo. Malayo yun at hindi madalas napuntahan ng mga tao. At kapag may lalapit, makikita mo agad. Makakapaghanda ka o kaya makakapagtago ka kung kinakailangan. Ayos yun. Malaking tulong yun sa akin. Hindi ko na kailangan pang mag-alala kung saan ako matutulog o kung saan magsisimula ang aking plano. Sige, doon na lang ako. Salamat, Joel. Walang anuman. O siya, kailangan ko na talagang umalis. Ngumiti si Joel bago dahan-dahang naglakad palayo. At habang lumalayo siya, nanatiling nakatitig si Bernardo sa kanyang kaibigan. Napangiti siya sa kabaitan nito at katapatan. Nang hindi niya na makita si Joel, muling ibinaling ni Bernardo ang paningin niya sa kuweba. Naglakad siya palapit dito. Hinawakan niya ang bato at muli itong ibinalik sa bunganga ng yungib. Ginawa niya ito upang kapag may ibang dumating, aakalain nila na nasa loob pa rin siya. Nang matapos ay lumayo siya at piniling magpahinga muna bago bumaba sa baryo. Samantala, habang nagpapahinga, ay bigla siyang napasinghot ng may maamoy na kakaiba. Mabaho yun at masangsang, parang bulok na karne. Tinignan niya ang paligid at sa may bandang ibaba niya, nakita niya ang isang patay at naaagnas na bayawak. Agad niyang naisip na dalhin ito sa loob ng kuweba. Makalipas ang ilang oras, unti-unti nang dumilim ang paligid. Nagsimula na siyang maglakad pababa ng bundok. Nang marating niya ang baryo, naging maingat siya sa kanyang paglalakad. Dumaan siya sa mga sulok-sulok at sa ilang madidilim na bahagi upang walang makakita sa kanya. Nang marating niya ang kubo, saglit siyang naglinis at nang matapos, pinili niya muna na magpahinga. Tahimik sa loob ng kubo. Malaya siyang nakakapag-isip ng kanyang mga gagawin sa mga susunod na gabi. Subalit makalipas ang ilang sandali ng kanyang pamamahinga, bigla siyang nakarinig ng isang kakaibang tunog mula sa di kalayuan. May umuungol na para bang nasasaktan. Ano yun? Pinakinggan niya itong mabuti at napagtanto niyang nagmumula ito sa isang tao. Hindi niya maiwasang mag-alala, lalo pat ang nasa isip niya ay baka may taong napahamak at nangangailangan ng tulong. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa labas ng kubo, pero wala siyang nakita na anuman. Ngunit ang tunog ay kanyang muling narinig at mas luminaw. Doon na siya nagdesisyon na lumabas. Naglakad siya ng dahan-dahan at sinundan ang pinanggagalingan ng tunog. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno, nakita niya ang isang matandang babae na wala halos saplot sa katawan. Nagpapahid ito ng langis sa kanyang buong katawan. Biglang napansin ng binata na ang katawan ng babae ay nagbabago. Pagkaraan ng ilang sandali, bumabaluktot ang katawan nito, pabaliktad. Humahaba din ang kanyang mga kuko at biglang lumitaw
ang matutulis na pangil sa bibig nito. Hindi maaari. Isang aswang. Hindi nagawang kumilos ni Bernardo dahil sa pagkabigla. Nakatitig lang siya sa babae na tuluyan ng naging anyong halimaw. Kumilos ito ng mabilis at biglang naglaho sa dilim. Nang may masmasan, ay bumalik siya agad sa kubo. Alam niyang kailangan niyang maganda. Naghalungkat siya sa mga gamit na naiwan sa kubo ng pamilya ni Joel. May nakita siyang malaking panyo at ito ang ginawa niyang pantakip sa kanyang muka upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan. Nakapatong ang tela sa kanyang ilong at baba at pagkatapos ay kumuha siya ng t-shirt at ipinatong yun upang mas maayos ang pagtatago sa kanyang buong muka. Maingat siyang naglakad papunta sa bahay ng kanyang kaibigang si Joel. Hindi niya kayang itago ang natuklasang impormasyon sa kanyang kaibigan. Ilang minuto ay nasa harap na siya ng pintuan. Sandali siyang kumatok. Sino yan? Ako to, Joel. Papasukin mo ako, bilis. Agad na bumukas ang pinto at hinila siya ni Joel papasok ng bahay. Anong ginagawa mo dito? Ba't ka nagpunta dito? Alam mo naman na delikado, Bernardo. Alam ko, pero nagpunta ako dito kasi may kailangan kang malaman. Nakita ko na yung aswang. Ano ka mo? Saan? Kailan mo nakita? Kanina lang, doon malapit sa kubo mo. Isa siyang matandang babae. Payat, tapos magulo ang buhok at may malaki at maitim na balat sa kanyang mukha. Ano? Sigurado ka ba niya sa sinasabi mo? Oo, sigurado ako, maniwala ka sa akin. Nakita ko talaga yung aswang. Naniniwala naman ako sa iyo, Bernardo. Nabigla lang ako kasi hindi ko akalain na siya pala yung aswang na umaatake dito sa baryo natin. Bakit, Joel? Kilala mo ba siya? Hindi gaano, pero nakita ko na siya. Ilang araw pa lang ang nakakalipas. Kung hindi mo siya kilala ng personal, bakit ganyan na naging reaksyon mo? Bakit parang nalungkot ka? May kwento kasi tungkol sa matanda na yon. Ayon sa mga kasamahan ko, pinatay ang nag-iisang anak niya. Lalaki yon at itinapon sa basura na parang walang kwentang basura. May mga bulong-bulungan pa na ginahasa ito bago pinatay dahil wala siyang suot na damit. Ganun ba? Napakasakit naman ang nangyaring yun sa kanya. Sinabi mo pa. Pero teka, hindi kaya yun ang dahilan kung bakit siya pumapatay? Siguro. Pwede. Baka kasi naghihiganti siya dahil sa sama ng loob sa kawalang hustisya sa bayang ito. Kaya nga, nakakalungkot. Kaya lang, hindi pa rin niya dapat ginawa yun. Bakit kailangan niyang pumatay ng mga inosenteng tao? At bakit siya pumapatay ng mga praile? Hindi ko alam, Joel. Hindi ko alam kung paano tumatakbo ang isip niya. Hindi kaya iniisip niyang may kinalaman ng mga praile sa pagkamatay ng anak niya? Mahirap magbigay ng konklusyon na walang tamang investigasyon. Sa bagay. O sige, alis na ako. Hahanapin ko yung aswang. Teka lang, sasama ako sa'yo. Anong sasama? Wag na. Ako na lang. Pero delikado, Bernardo. 3 katao ang pinatay niya sa simbahan. Ibig sabihin, mabangis siyang aswang. Hindi ka pwedeng mapahamak. Malalagot ako kay Tia Maria. Ayos lang ako, Joel. Mas delikado kapag may nakakita sa ating dalawa na magkasama. Bumuntong hininga si Joel. Halatang mabigat ang loob. Umupo siya sa bangko at napahawak sa kanyang ulo. O sige, pero paano mo siya hahanapin? Sa kami dala ka bang sandata? Anong gagamitin mo kung sakaling magkainkwentro kayo? Hindi ko na kailangan ng sandata. Sapat na ang medalyon ko para labanan siya. Sigurado ka? Oo, Joel. O sige, mag-iingat ka. Pero dumaan ka dito bago ka bumalik sa kubo. Sige. Lumabas na si Bernardo mula sa bahay ni Joel at diretso siyang naglakad sa madilim na daan. Maigpit niyang hinawakan ng medalyon
na nakasabit sa kanyang leeg. Habang naglalakad, pinakikiramdaman niya ang paligid. Iniiwasan niyang mahuli siya ng aswang o ng mga sundalo na nagroronda sa paligid. Tahimik ang baryo, pero paminsan-minsan ay may aso na tumatahol. Dahilan para siya ay biglang kabahan. Maya-maya pa ay nakarating siya malapit sa simbahan at dito siya tumigil. Mula kasi sa kanyang kinaroroonan ay napansin niyang nasa malapit sa simbahan ang aswang. Ang mga mata nito ay nakatutok sa pinto ng gusali. Wari ay nagmamanman. Agad siyang nagtago sa likod ng isang puno. Pinagmasdan niya ang aswang. Matinding galit at pagkapuot ang nakikita niya sa mukha nito. Nanatili siyang nakasilip, nag-aabang ng tamang pagkakataon. Ilang sandali pa, biglang may narinig siyang mga yabag. Paglingon niya, ay nakita niya ang ilang mga sundalo na paparating. Naka-uniforme sila at may mga dalang sibat at baril. Tinignan niya ang pwesto kung saan nakatayo kanina ang aswang, ngunit wala na ito doon. Agad na napaatras si Bernardo at nagtago ng mas maigi sa likod ng puno. Maya-maya pa ay bumukas ang pintuan ng simbahan. Anong balita? Kumusta na ang pagmamanman niyo sa kuweba? Lumalabas ba sa kuweba ang hayop na yun? Nanlaki ang mga mata ni Bernardo sa kanyang narinig dahil nalaman niyang pinapabantayan na pala ng praile ang kanyang kulungan. Bigla siyang kinabahan sa kung ano ang isasagot ng mga sundalo. Narinig niyang sumagot ang isang sundalo. Sinabi nitong nananatiling nakasara ang malaking bato sa bunganga ng kuweba. Imposibleng makalabas ang taong naroroon. Kasunod nito ay nagsalita ang isa pang sundalo. Ayon dito, sa palagay nila ay patay na raw ang nasa loob ng kuweba. Aniya, may mabahong amoy na nanggagaling sa loob ng kuweba. Amoy na parabang mula sa nabubulok na bangkay. Mabuti. Sa wakas natapos din ang aking problema. Natuwa ang praile at napangiti ng malapad. Samantala, mula sa kanyang pinagtataguan, nanlamig si Bernardo sa kanyang narinig. Hindi niya akalain nagagana ang kanyang plano na palabasing namatay na siya sa loob ng kuweba. Sa ganitong paraan, alam niyang mananahimik ang praile at hindi na siya paghihinalaan. Ngunit bago pa siya makahinga ng maluwag, muli niyang narinig ang tinig ng praile. Iniuutos ko. Dalhin niyo dito si Joel. Magsasaya kaming dalawa ngayong gabi dahil patay na si Bernardo. Nanlaki ang mga mata ni Bernardo sa kanyang narinig. Nangunot din ang kanyang noo dahil sa pagtataka. Teka, bakit kailangan ipatawag niya si Joel? Dahil doon ay nanatili siyang nakabantay. Alam niyang may kakaibang binabalak ang praile. Ilang sandali pa, dumating si Joel kasama ang ilang sundalo. Halika, Joel. Pumasok tayo sa kumbento. May pag-uusapan tayong importante. Halika, sumunod ka sa akin. Sandali lang ho. Bakit ho sa loob? Baka pwedeng dito na lang ho sa labas. Ano po bang pag-uusapan natin? Ano pong kailangan nyo? Ang sabi ko, pumasok ka sa loob at mag-uusap tayo. Kayong lahat, rumonda kayo at manatiling alerto sa baryo. Sige na, bilisan nyo! Walang kumilos sa mga sundalo. Nagkatinginan lang sila at lahat ay tila nagtataka. Ano ito? Mga bingi ba kayo? Ang sabi ko, umalis na kayo at magronda! Bilisan nyo! Agad na sumunod ang mga sundalo. Nagkakandara pa ang mga ito at iniwan si Joel sa harap ng praile. Dahan-dahan namang lumapit si Bernardo. Nagtago ito sa malalaking bato at sumilip. Nakita niya ang praile at si Joel na diretso sa loob ng kumbento. Kaya naman,
mas lumapit pa siya hanggang sa mismong makarating siya sa tabi ng kumbento. Lumapit siya sa may bintana sa bandang likod at doon sumilip. Sa loob, inilabas ng praile ang isang bote ng alak at 2 baso. Joel, maupo ka. Magsaya tayo. Anong magsaya? Sumama lang ako dahil akala ko may papagawa kayo sa akin. Pero mag-iinuman lang pala. Baka maaari na akong umuwi. May trabaho pa kasi ako bukas. Huwag ka magmadali. Saka huwag mong isipin ang trabaho. Kailangan kasi natin magdiwang dahil tapos na ang problema ko. Wala na si Bernardo. Ikaw ang dahilan kung bakit nangyari yon. Dahil ikaw ang nakahuli sa hayop na yon. Kaya maupo ka. Maglalasing tayo. Pasensya na, Padre. Pero hindi ako mahilig mag-inom. Ano ka ba? Isang baso lang para sa akin. Paulit-ulit siyang kinulit ng praile. Kaya kalaunan ay napapayag na siyang uminom. Ilang lagok pa lamang ay napansin ng binata ang kakaibang kilos nito. Hinahawakan siya ng praile sa balikat at dahan-dahang dumudulas pababa sa kanyang tiyan. Padre, nung ginagawa niyo, tumigil kayo. Ngunit tumawa lang ang praile. Walang bahid ng hiya. Huwag ka na magpumiglas. Hayaan mo lang ako. Biglang napatayo si Joel, ngunit hinawakan siya ng praile. Umupo ka lang at tumahimik ka, ha? Ikaw ang tumahimik. Bastos ka. Praile ka pa naman, pero balasubas ang ugali mong hayop ka. Handa si Joel na ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mapagsamantalang praile. Ngunit bigla siyang natigilan nang makitang naglabas ito ng baril at itinutok sa kanya. Sige, tumanggi ka. At mamamatay ka mismo sa kumbentong ito. At isusunod ko ang lahat ng miyembro ng pamilya mo. Palalabasin kong mga taksil kayo at papupugutan ko kayo ng mga ulo. Pati na ang ina ng kaibigan mong si Bernardo. Namilog ang mga mata ni Joel. Teka, paano mo nalaman ang tungkol sa amin? Marami akong mga mata at tenga. Walang lihim na hindi ko kayang alamin. Natahimik si Joel. Sa pagkakataong yun, ay alam niyang nasukol na siya at hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Pumayag ka na kasi. Pagbigyan mo na ako. Tataas ang ranggo mo. Ano pang gusto mo? Kaya kong ibigay ang lahat. Magsabi ka lang. Mas lalong nag-alab ang galit ni Joel. Nanginginig na siya sa pagkasuklam. Samantala sa labas, ganon din ang nararamdaman ni Bernardo. Gusto niya nang sumugod. Kaya naman, naglakad siya ng dahan-dahan papunta sa harap. Ngunit bigla siyang napatigil nang mapansin ng isang anino sa pintuan ng kumbento. Nasa harap mismo ang aswang. Nakalugay ang magulong buhok nito. Kita sa mga mata nito ang matinding pagkapot. Nagngangalit din ang panga nito habang ang kuko ay mas lalong humaba at ikinaskas yun sa kahoy. Isang malakas na ungol ang pinakawalan ng halimaw. Kasunod nito ay ang pagbangga ng katawan nito sa pintuan. Muling umatungal ang aswang. Mas mabagsik. Walang ano-ano ay binangga nito ang pinto at tuluyan na yung nabuksan. Agad itong sumugod patungo sa praile. Nabitiwan ni Joel ang baso at napaupo sa saig dahil sa matinding pagkabigla at takot. Humarap ang praile. Mabilis na kinuha ang krus na nakasukbit sa kanyang leeg at itinaas ito. Napaatras ang aswang. Nanginginig na tila tinatablan ng banal na simbolo. Huwag ka lalapit! Huwag ka lalapit! Halimaw ka! Ngunit sa halip na umatras ang aswang, ay bigla itong tumawa. Halimaw! Ako lang ba ang halimaw dito, Padre? Tignan mo sarili mo. Hindi ba't batid mo namang isa ka ding demonyo na nagkukumble sa sutana? Ang pagkakaiba lang natin, ako, hindi ko na tinago kung sino ako. Pero ikaw, nagkukunwari kang banal, pero demonyo ka. Tumahimik ka! Hindi mo alam kung ano sinasabi mo!
Alam ko, Padre. Alam na alam ko ang kulay mo. Hindi ba't ikaw ang gumahasa at pumatay sa anak ko? Sinabi niya sa akin ang lahat. Lahat sa aking panaginip. Ikaw ang tunay na may sala. Ikaw ang hinahanap kong demonyo. Nalaman ni Joel ang katotohanan. Ang praile pala ang tunay na pumatay sa anak ng matanda. Kaya pala walang tigil itong nagbabalik para patayin siya. Galit na galit ang praile. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa pagmamadali niyang umatras, bigla siyang nadapa sa sahig. Napigtas ang pinakatali ng kanyang kwintas. Nahulog ang krus. Nang tumayo ang praile, agad niyang itinutok ang baril at sunod-sunod na nagpaputok. Ngunit hindi man lang natinag ang aswang. Sa isang iglap, lumapit ito at lumundag. Diretsyong nilusob ang praile. Bumagsak silang dalawa sa sahig at paulit-ulit siyang kinakalmot ng aswang. Hanggang sa nagawa nitong ibaon ang matutulis nitong kuko sa kanyang dibdib. Dinukot ng aswang ang puso ng pari. Tumigil ang sigaw ng pari. Nanlaki ang mga mata at tuluyang nawalan ng buhay. Pagkatapos, dahan-dahang bumaling ng tingin ng aswang kay Joel. Lumapit ito. Mabangis ang mga mata. Ikaw naman. Huwag mo akong sasaktan. Hindi mo ako kalaban. Lahat ng tao kalaban ko. At pagkain ka pa rin sa mga mata ko. Biglang dumating si Bernardo. Napatingin dito ang aswang. Naging kapansin-pansin ang biglang pangihina nito. Napaluhod ito at napatitig kay Bernardo. Sino ka? Bakit may taglay kang kapangyarihan? Hindi siya sinagot ni Bernardo. Tinulungan niyang tumayo si Joel. Aalis na sila nang biglang magsalita ang aswang. Pakiusap. Patayin mo na ako. Nakapaghiganti na ako. Gusto ko nang magpahinga. Hindi ako pumapatay ng kahit na anong nilalang na walang laban. Kung ayaw mong gawin, ako na lang. Sa isang iglap, buong lakas na isinaksak niya yun sa kanyang sariling dibdib. Kasabay ng isang nakakabinging sigaw, binunot ang sariling puso. Napahiga siya sa sahig hanggang sa mawalan ng buhay. Bernardo, salamat. Kung di ka dumating, baka pinatay niya na ako. Walang anuman, kaibigan. Hindi ko hahayaang may masamang mangyari sa'yo. Hindi ko akalaing pipiliin niyang wakasan ang sarili niyang buhay. Kaya nga eh. Pero teka, ano na mangyayari ngayon? Oo nga pala, umalis ka na. Sige na. Baka may dumating na mga sundalo. Ako nang bahala dito. Sige, aalis na ako. Mag-iingat ka, Joel. At nais ko nga palang sabihin sa'yo na baka umalis na lang din kami dito sa baryo. Isasama ko si nanay. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Magkasama silang naglakbay patungo sa ibang bayan, malayo sa kanilang baryo. Samantala, nanatili si Joel sa kanilang baryo. Hindi na muling nabanggit ang nangyari sa kumbento at itinuon niya ang kanyang sarili sa tungkulin bilang kawal. Nakilala siya bilang isang matapat, marangal at makatarungang bantay ng bayan. Si Bernardo naman at ang kanyang ina ay naging maayos ang pamumuhay sa bagong baryo. Wala nang nakakaalam ng tunay niyang pagkatao. Siya ay naging isang simpleng mamamayan, isang magsasaka, nakilala sa pagiging simple, tahimik at mabait na tao. Ngunit hindi nila alam na ito ay anak ng isang bathala.